Ano yung Ay, pinakamaganda mong childhood memory? Yung pinakamasaya ka nung bata ka na lagi mo naaalala? parang lahat ng bagay ay masaya ako Kaya lang, Mm. nung isinasama ako ni Lola Bidad, 4 years old pa lang ako, doon Mm. sa may sapa. Naku, tatalunin. Smile. 1, 2, 3. Smile. Hindi nakatingin. Isa pa. Smile. Isa pa. Smile. Tayo naman. Smile. Smile. Uy. Sobrang pogi ka. Asti. Uy. Pogi. Hello! Tinanggal ko yung postiso ko kasi kakain tayo ng sarap. Gusto ko namin tong gabi na to kasi after ng shift ko na to, start na ng Thanksgiving weekend ko. So, may 4 days akong off sa work. So, tomorrow, baka gumawa ko ng parang pampering inemes tomorrow. Hindi ko pa sure gaano ako kasipag kasi nga galing ako sa work, so puyat tayo. But, baka tomorrow pupunta pa rin ako sa estansya pa din. Target ko ay magpagupit, tapos magpalinis ng kuko para mapatanggal ko na yung lumang gel polish. Tapos, ano pa bang target natin? Siyempre, pupunta ako ng Mercury para bilhin yung mga kailangan ni nanay. Sa pet store para tignan ko nandun na yung pellets na hinahanap ko na breed na pellets. Para lang mas gentle daw kasi yun sa tummy ka. Ay, ang ganda. Nadi yung so pretty. Oh my gosh, you're so pretty. Wow, you're so pretty. You're so pretty. Ang cute. Ang cute.
mo ni Nati. Oh, sobrang nag-enjoy ka dyan sa new house mo, Ningning. Ang cute mo naman. Ay, sus. Ang ganda ng box ni Pena. Look it. Tsaka ni Tebuli. Wow! In a quiet dawn, she rose from pain, wearing scars like stars that shine again. Her journey starts in whispered cries. Through stormy nights, her spirit flies. Every tear and every fall built the strength that conquers all. Her story unfolds like pages in the wind, a tale of courage where hope begins. With every step she overcomes her fear, her triumph echoes through the air. Hi. Okay, thank you. Meron na kami sa akin yung pretty girl. Oy, sus, ang ganda naman. Ang ganda ng nakamisa kay Nani. Ay, sus. Ay, sus. Naghahanap ng chicken. Walang chicken. Ah! Ang cute! Ah, you're so cute. You're so pretty. Hello, nasa labas na ako. Sorry, sobrang makalat. Which normal yan sa lahat ng mga bahay namin. So, ang dami kong dala. Um, Kanina sobrang excited ako umuwi kasi gusto ko namang makita sila nanay, si Nenes. Wait. So, andito ako sa Sampaloc. Dadalhin natin si nanay ngayon sa ospital para ipa-flush yung kanyang mga muta. And then, para ipa-check yung gums niya sa ibaba kasi yung denture niya dun sa lower part ng kanyang bunganga ay nasasaktan siya. And aside from dun sa mga bagay na yon, nasad ako kasi yung dating sidecar boy na naghahatid sundo sa akin papunta sa school, or at least yung kanto papunta sa school ko, nabalitaan ko na tumindi na yung TB niya. So, nakita ko kasi kanina na may wheelchair na siya doon, tsaka sobrang payat na niya. Sabi nila kuya, ano daw, tinitingnan-tingnan daw yun ng mga health workers. Si Kuya Bading, since lumipat ako ng Pasig at di ko na siya nasasakyan, pag nakakauwi ako dito, lagi ko siyang inaabotan ng pera kasi sobrang mabait niyan sa akin. Nitry kong hanapin yung family niya or at least yung pangalan ng anak niya na binigay niya sa akin mga 2 years ago nung katindihan pa ng COVID. But hindi ko sila mahanap. Kung meron man, hindi siya akma doon sa sinasabi ni Kuya Ding na posible nilang mga edad. And also, ano pa ba yung sabi niya naghiwalay sila na family, siya sa misis niya and sa kids yata na dalawa na ang hindi sila okay. So,
several decades ago na yon. Kaya inaalala ko siya ngayon kasi syempre kung ano man mangyari sa kanya, definitely walang magki-claim. Kung lang meron akong andalo, sobrang daming extra, baka ako na lang sana yung ako na expenses ng gamutan niya and but kung ano man na kayanat na done, but fortunately wala akong ganong kakayanan. So sobra akong broken hearted dahil I can only do so much. Ibig sabihin, mabibigyan ko lang siya binigyan ko siya last time ng pillows, ng mga damit, thermos, mga ganung bagay, mga essential stuff na pwede niyang gamitin. But that's before pa lang siyang mapunta or mapadala sa ospital for TB. So, ngayon, itatry ko siya kung kausapin after namin sa ospital. Titingnan ko kung ano yung pwede mabigay sa kanya or ano yung man yung gamot na nireseta sa kanya. Baka picturean ko tapos baka ipabili ko sa aking pamangkin. Kung sabi nga nila, kuya, yung mga health workers daw pinupuntahan si Kuya Ding at inaabutan ng gamot. I don't know, sobrang stressful, no? I mean, sina nga lang ng buhay. Habang batanda ka pa, may mga ganito pang mga events. So, nakakalungkot. Nakakalungkot kasi hindi mo kaya lahat i-save. But, sana merong ibang may kaya. At oras din. Nalulungkot ako. Naiyak ako, be. Naiyak ako, mga besh. Mamaya, abutan ko siya and tatanungin ko kung ano yung mga gamot na kailangan niya. Para at least man lang kung anong kaya ko, magawan ko ng paraan. Hulo! Andiyan din. Ay. Oh, ba't ganyan? Hello, bracelet. Tcharan! Wow! Ganda. Suot natin. Ano yan? Mike, Paano? yan, ako lang. Tapat Pag mo lang ganito? yan, ganyan lang. Good morning! Okay. Barnett to, baby. Morning. Ay, ano to? Gayon. Nagsaselos. Hindi. Mm-mm. Gayon siya. Dito siya na. Nagje-jelly siya. Baby, Irene, dito ka. Agim, magkukwentuhan tayong dalawa. Ano yung pinaka maganda mong childhood memory? Yung pinaka masaya ka nung bata ka na lagi mo naaalala? Parang lahat ng bagay ay masaya ako. Kaya lang, nung isinasama ako ni Lola Bidad, 4 years old pa lang ako, doon sa may sapa. Naku, tatalunin. Sa may sapa, Brunhilda. hindi, gustong-gusto ko. Saan? Ano? Doon sa Sige, may, tuloy mo doon lang. sa may sapa, papunta sa ibaba. Sinasama ko ni Lola, nag-aani kami, 4 o'clock pa lang. Sayang-saya ko noon. Pag ako'y nakakong ilang makukuhang palay. Tapos, siyempre, tatawagin naman ako ni Tatang Husi, ni Kuya Tanoy, mga kamag-anak ni Tatay. Meron may anihan na yung amin. Aani ka ay nun ay ang paghahati ng palay ay pagkapat. Pag ikay nakaisang balde, di yung ikaapat ang kukunin mo. Ay, Diyos ko yun namang mga taong matatandang yan ay ako'y kinukuntuha kay natatampres ko, Lolo Adoy. Yung isang latak mo ay ipadadala. Ito ay kahit pa kasuyo. Halimbawa si Gaudincio, patay na yun. Kaibigan ko yan. Dalhin mo ron kay na Flor at kay party ni Nernie.
Ay, dapat ay ako ang 32 kaunti lang. Pero talagang isang balde ibibigay nila. Tapos, nagtayo kami nung medyo, malaki na ako. Palaging may sakit si nanay, nagkasakit una. Tapos, si tatay, nagkasakit. Kaya nga ako, paugtol-ugtol ang pag-aaral. Tapos, nung nagkasakit si tatay, magigising ako. Yung tataniman namin ng palay, nalinis ng lahat ni Tiyo. Mga kamag-anak ni tatay, nalinis ng lahat. At tapos tataniman na lang namin. Kaya nagtayo kami na sina parang Rudy, sina Ate Eli, sina Arceli sina Maring Meli ng taga-Bukid Club. Ang presidente, si paring Rudy. Ba't di ikaw? Ayoko nga. Ayoko. So yan yung lagi mong binabalikan? Yan ang hanggang ngayon, binabalik-balikan ko. Kaya Ka na rin? Ate, kumain na din mga mining? Baka hindi Hi! Meow! Anong pangalan ng best friend nito? Anong pangalan ng best friend nito? Hi! Yan. So, binuksan ko yung folding bed. Nilabas ko lahat ng mga damit na nandito sa cabinet na to. Tapos nilagay ko dyan sa baba para nga masort. But, hindi ko siya nagawa for several months. Oh my God, ang tamad ko sobra. Tamad ko. Gusto ko kasi ng mga storage dito sa kaliwa para sana organize ko sila ng mas malinaw. Yung mga ipapamigay, yung mga ibibenta, etc. So, sige. Simulan ko na to. Hopefully may marating tayo, diba? Okay, so may progress ba? Wala. Hindi. Actually, mas okay ito kasi may isa-isa ko yung mga bags para masort ng iba-ibang araw kasi hindi ko siya kaya ng isang banatan lang. But, kanina ko nakikita niyo yung mga damit na kalabas lahat. So, nasort ko sila according sa pambahay, pangalis, summit, etc. So, ang next ko na gagawin na isort yung isa-isang mga bags para mas madaling makita kung alin yung itatapon, alin ang ikikip. But this is progress for me kasi at least safe na yung mga pusa ko. Hindi na sila makatago or makakapunta sa ilalim ng mga tambak ko. Hello! So, kung nakita nyo, nagligpit ako ng kwarto. At hindi ko pa natatapos kasi sobrang dami talagang tambak. Kailangan ko each bag masort ko sila. Thankfully, meron akong slight achievement kasi yung mga boxes na long overdue ko na siyang isort, pati yung mga supot ng mga pinagbibili ko sa Shein, madidispose ko na sila kasi na-collect ko na sila from other bags. So, yun lang na-notice ko. Siguro, kailangan ko talaga ng extra cabinets para ma-store ko yung mga gusto kong i-keep ng maayos. Kahit anong gustong organize mo, kung wala kang enough na cabinets, hindi or storage, hindi din talaga masastore ng maayos. Uulit at uulit lang sa cycle na kakalat lang siya. So, malalaki naman actually yung mga cabinets ko, kaya lang kasi sobra akong mahilig din sa clothes. Tapos, true din na medyo hoarder ako.